Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang amoy ng laloma. Hindi yung amoy ng mga bulaklak o kandila, kundi yung amoy ng lumang lupa, ng nabubulok na panahon at ng takot. Isang klase ng takot na kumakapit sa kaluluwa mo at hindi ka nabibitawan habang buhay. Ito ang kwento ko. Ito ang kwento kung paano nasira ang buhay ko sa loob lang ng ilang linggo dahil sa isang simpleng trabaho, sa isang sementeryo, at sa isang patakaran na hindi ko sana nilabag. Kailangan ko ng pera. Iyan ang simula at katapusan ng lahat ng desisyon ko noon. Fresh graduate, walang experience, at sandamakmak na bayarin. Ang pamilya ko sa probinsya, umaasa. Kaya noong may nakita akong post online na naghahanap ng caretaker para sa Laloma Cemetery, hindi na ako nagdalawang isip. Caretaker, o mas tamang sabihin na night guard. Ang sahod, malaki-laki para sa isang tulad ko na walang maipagmamalaki sa resume. Sapat na para makapagdala sa pamilya at may matira pa para sa sarili ko. Hindi ako matatakutin na tao o yun ang akala ko. Para sa akin, mas nakakatakot ang kumakalam na sikmura kaysa sa mga kwento-kwentong multo. Ang unang araw ko, ipinakilala ako kay Mang Edgar. Siya ang head caretaker, isang matandang lalaki na parang mas matanda pa sa mga nitso sa paligid namin. Kulubot ang kanyang mukha at ang mga mata niya, laging may bakas ng pagod at lungkot. Siya ang nagtour sa akin sa malawak na sementeryo. Sobrang laki pala talaga ng Laloma. Parang isang syudad ng mga patay. May mga simpleng puntod, may mga naglalakihang mausoleo na parang maliliit na palasyo. May mga bagong apartment style na nitso, at may mga lumang-lumang libingan na nababalutan na ng damo at baging, halos hindi na mabasa ang mga pangalan na nakaukit sa lapida. Habang naglalakad kami sa mga makikitid na daanan, ikinuwento ni Mang Edgar ang mga dapat kong gawin. Magroronda, sisiguraduhing nakalock ang mga gate, at itataboy ang sinumang mga lasing o adik na sinusubukang pumasok sa gabi. Simple lang, sabi niya. Tahimik ang trabaho. Payapa. Naniwala ako sa kanya. Sa liwanag ng araw, ang Laloma ay may kakaibang ganda. Tahimik na. Pero habang papalubog ang araw at unti-unting kinakain ng dilim ang paligid, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga anghel na bato sa ibabaw ng mga mausoleo, parang nagkakaroon ng mga anino na gumagalaw. Ang mga puno, parang nagiging mga higanteng nakabantay. Nang malapit ng mag-alas 6 ng gabi, bago umuwi si Mang Edgar, inabutan niya ako ng isang maliit na logbook at isang luma, desusing radyo. Ito ang mga rules, Rico, sabi niya, at biglang nagseryoso ang kanyang boses. Nawala ang pagod sa mga mata niya at napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang babala. Binuklat niya ang logbook. Rule number 1, sabi niya, at idiniin niya ang kanyang daliri sa unang linya na nakasulat sa malalaking letra. Mula alas 12 ng hating gabi hanggang eksaktong alas 4 ng umaga, may mga late visitors. Sila yung mga bisitang hindi mo inaasahan. Huwag na huwag mo silang titingnan. Huwag na huwag. Napakunot ang noo ko. Sino po sila, Mang Edgar? Mga magnanakaw. Umiling siya. Ang mga mata niya nakatitig sa akin at sa isang saglit nakaramdam ako ng matinding kaba. Hindi. Basta pakinggan mo ako, iho. Kapag narinig mo na sila, manatili ka lang sa loob ng guardhouse. I-lock mo ang pinto. Patayin mo ang ilaw. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. At kahit anong mangyari, huwag kang sisilip. Huwag mo silang titingnan. Malinaw ba? Tumango ako, kahit na sa loob-loob ko ay medyo natatawa ako. Iniisip ko, baka ito ang initiation para sa mga bagong saltang tulad ko. Pananakot para subukan kung kaya ko ba talaga ang trabaho. Opo, Mang Edgar. Malinaw po. Rule number 2, pagpapatuloy niya. Huwag kang sasagot sa kahit anong tawag o kakatok sa pinto sa pagitan ng mga oras na yon. Kahit pa boses ko ang marinig mo, o boses ng pulis, o kahit pa boses ng nanay mo. Huwag kang magbubukas ng pinto. At rule number 3, sabi niya, isinara ang logbook at iniabot sa akin. Magdasal ka. Laging kang magdasal bago magsimula ang shift mo. Pagkasabi niya noon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan akong mag-isa, hawak ang logbook, habang ang kadiliman ay tuluyan ng lumamon sa buong sementeryo. Ang tanging liwanag na lang ay nanggagaling sa isang post ng ilaw malapit sa maliit at luma kong guardhouse. Sinubukan kong alisin sa isip ko ang mga sinabi ni Mang Edgar.
Trabaho lang to, Rico, sabi ko sa sarili ko. Kailangan mong maging praktikal. Pero habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang pakinggan ang bawat kaluskos, ang bawat ihip ng hangin. Ang katahimikan ng sementeryo ay hindi na payapa. Naging mabigat. Parang may naghihintay. Ang unang gabi ko ay lumipas ng walang kakaibang nangyari. Nagronda ako bago maghating gabi. Malamig ang hangin. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at ng mga yapak ko sa graba ang naririnig ko. Pagpatak ng 12:00, sinunod ko ang sinabi ni Mang Edgar. Pumasok ako sa guardhouse, nilock ang pinto, at pinatay ang maliit na bumbilya. Umupo ako sa dilim, nakikiramdam. Walang dumating na late visitors. Siguro nga, tinatakot lang ako. Nakatulog ako sa upuan at nagising na lang nang tumunog ang alarm ko ng 5:00. Sa mga sumunod na gabi, ganun din naging routine na. Ronda, pasok sa guardhouse, lock, patay ilaw. Nagsimula na akong kumampante. Naisip ko na baka si Mang Edgar, dala na rin ng katandaan, ay kung ano-ano na lang ang naiisip. Pero noong ikalimang gabi ko, nagsimula ang lahat. 2:00 ng hating gabi. Nakaupo ako sa loob ng madilim na guardhouse, naglalaro sa phone ko para hindi antukin. Bigla may narinig ako. Tunog ng mga tuyong dahon na naiapakan. Dahan-dahan. Papalapit. Nabitawan ko ang phone ko. Ang puso ko biglang kumabog ng malakas. Pinakiramdaman ko. Hindi ito tunog ng hayop. Tunog ito ng mga paa. 2 peres ng paa. Naglalakad sila sa daanan, mga ilang metro lang mula sa kinaupuan ko. Hindi ako makahinga. Naalala ko ang sinabi ni Mang Edgar. Huwag titingin. Pinilit kong huwag pansinin. Guni-guni ko lang to, sabi ko sa isip ko. Pero maya-maya may narinig akong mahinang usapan. Boses ng isang lalaki at isang babae. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi nila. Parang bulong na tinatangay ng hangin. Pero malinaw na may mga tao sa labas. Sino naman ang bibisita sa sementeryo ng ganitong oras? At paano sila nakapasok? Sigurado akong nakalock ang lahat ng gate. Ang mga bulong ay tumigil sa tapat mismo ng guardhouse ko. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Ang dugo ko parang nagyelo. Naririnig ko ang sarili kong paghinga at pilit kong pinipigilan. Baka marinig nila ako. Isang mahabang minuto ng katahimikan. Tapos, nagsimula ulit silang maglakad, palayo. Dahan-dahan kong narinig na humihina ang tunog ng mga yapak nila hanggang sa tuluyan na itong mawala sa pandinig ko. Hindi ako nakagalaw ng halos kalahating oras. Nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na gumalaw, nanginginig ang buong katawan ko. Kinuha ko ang phone ko at tiniyak na naka-silent mode. Hanggang 4:00 ng umaga, gising na gising ako, bawat ugat sa katawan ko ay alerto. Naghihintay. Kinabukasan, pagdating ni Mang Edgar, nag-ipon ako ng lakas ng loob para magtanong. Sinubukan kong gawing kaswal ang tono ko, na parang hindi ako apektado. Mang Edgar, may narinig po ako kagabi. Parang may mga nag-uusat sa labas. Tiningnan niya lang ako, yung pamilyar niyang pagod na tingin. Sanayan lang yan, iho, sabi niya sa mababang boses. Huwag mong papansinin. Basta sundin mo ang mga rules, hindi ka nila gagambalain. Hindi ako nakontento sa sagot niya. Pakiramdam ko may tinatago siya. May mas malalim na dahilan sa likod ng mga patakaran na yon. Sa kantin kung saan kami nagkakape, nakasabay ko si Berto. Isa pa siyang guard, pero sa kabilang seksyon ng sementeryo siya nakaduty. Medyo mayabang si Berto, palaging may kwento tungkol sa mga karanasan niya. "Oh, Rico, kamusta ang pagiging vampira?" Bungad niya sabay tawa. "Okay lang naman," sabi ko. Medyo naninibago pa. "Teka, Berto, tanong ko lang, may mga kakaiba ka bang nararanasan dito sa gabi?" Tinaasan niya ako ng kilay. "Kakaiba? Tulad ng ano?" "Multo." Humalakhak siya ng malakas. "Pare, kung maniniwala ka sa lahat ng kwento dito, mababaliw ka. Ang mga naririnig mo, guni-guni mo lang yan. O kaya mga lasing na nag-shortcut pa uwi. Minsan may mga magjowa din na dito nagde-date. Alam mo na. Pero hating gabi na jeep ko. At nakalock ang mga gate. Sos. Maraming paraan para makapasok dito kung gugustuhin mo," sabi niya sabay kindat. "Huwag kang praning. Isipin mo na lang, mas maraming buhay ang nakakatakot kaysa sa patay."
Ang pagtawa ni Berto at ang pag-iwas ni Mang Edgar ay mas lalong nagpatindi sa kaba ko. Pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa nararamdaman kong ito. Ako lang ba ang nakakaramdam na may mali? Na hindi lang ito simpleng kwentong panakot. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka nga pagod lang ako. Baka ilang ako. Pero gabi-gabi naroon sila. Ang mga late visitors. Hindi na lang sila dalawa. Minsan, parang isang buong pamilya. Naririnig ko ang halakhak ng isang bata, pero mali. Masyadong matinis. Walang saya. Parang tunog ng nababasag na salamin. Minsan, may naririnig akong umiiyak na babae. Ang hagulgol niya nakakapanindig balahibo. Parang walang katapusang pighati. Lagi akong sumusunod sa rules. Lock. Patay ilaw. Tahimik. Pero bawat gabi, palapit sila ng palapit. Minsan, nararamdaman ko ang pagdaan nila sa labas ng manipis na dingding ng guardhouse. Ang lamig na dala nila, tumatagos hanggang sa buto ko. Isang gabi ng Biyernes, umuulan ng malakas. Ang shift ko ay kasabay ng shift ni Berto. Magkaiba kami ng post, pero may radyo kami para mag-usap. Ang post niya ay nasa bandang likuran ng sementeryo, malapit sa lumang pader. Mag-aalauna ng madaling araw. Kausap ko si Berto sa radyo kanina, nagyayabangan na naman tungkol sa kung gaano siya katapang. Sabi niya, wala raw siyang kinatatakutan. Rico, andito na naman yung mga multo mo, sabi niya sa radyo, may halong pang-aasar ang boses. Ang ingay nila, para silang nagpipiesta. Hayaan mo na sila, Berto, sabi ko, nanginginig ang boses. Huwag mong pansinin. Manahimik ka lang dyan. Hindi, Per. Nakakairita na sagot niya. Araw-araw na lang. Titignan ko nga kung sino ba tong mga walang respeto na to. Nanlaki ang mga mata ko. Berto, huwag. Sigaw ko sa radyo. Huwag. Rule number 1. Narinig ko ang tawa niya sa kabilang linya. Relax ka lang dyan, duwag. Titignan ko lang naman. Baka chicks, sayang naman. Berto. Makinig ka sa akin. Pero huli na. Narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng guardhouse niya. Tapos katahimikan. Ilang segundo lang nang nakakabinging katahimikan. Berto. Tawag ko sa radyo. Berto, anong nangyari? Sumagot ka. Walang sagot. Static lang. Maya-maya may narinig akong tunog. Isang maikli, parang nasasakal na sigaw. Galing sa radyo. Tapos, isang malakas na kalabog. Pagkatapos noon, wala na. Static na lang talaga. Berto. Berto, sumagot ile. Paulit-ulit ko siyang tinawag. Pero wala. Para akong sumisigaw sa kawalan. Nanigas ako sa takot. Niyakap ko ang sarili ko sa sulok ng madilim na guardhouse. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas, parang nakikisimpatya sa sindak na nararamdaman ko. Gusto kong tumakbo papunta sa post ni Berto. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa kanya. Pero ang mga salita ni Mang Edgar ay umalingaw sa isip ko. Huwag kang magpapakita. Huwag mo silang titingnan. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ko. Hindi ito biro. Hindi ito panakot. Totoo ang babala niya. Bigla, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, may narinig akong boses sa labas mismo ng pinto ko. Isang pamilyar na boses. Rico. Tol, tulungan mo ko. Boses ni Berto. Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang sarili kong mapasigaw. Paanong nakarating siya dito ng ganun kabilis? At bakit ganun ang boses niya? Rico, buksan mo to, Per. Ang lamig. Boses niya nga, pero mali. Walang emosyon. Walang panginginig. Flat. Monotono. Parang plakang sira. Nanginginig akong gumapang palapit sa dingding na yari sa lumang plywood. May isang maliit na butas doon, halos kasinlaki lang ng barya. Isang butas na dati kong sinusumpa dahil pinapasok ng lamok. Pero ngayon, parang ito lang ang koneksyon ko sa kung anong impyerno ang nangyayari sa labas. Ang puso ko ay parang sasabog sa dibdib ko. Dahan-dahan kong inilapit ang mata ko sa butas. Isang pagkakamali. Isang pagkakamali na pagsisisihan ko habang buhay. Rule number 1, huwag titingin. Pero tumingin ako.
Sa liwanag ng kidlat na gumuhit sa kalangitan, nakita ko siya. O sila. May mga anino na naglalakad sa gitna ng ulan. Mukha silang mga tao mula sa malayo. Pero sa pagtaman ng liwanag, nakita ko ang katotohanan. Nakita ko ang isa sa kanila na nakatayo malapit sa post ng ilaw. Ang mukha niya. Diyos ko, ang mukha niya. Walang katangian. Parang isang blankong kanbas na pilit minolde para magmukhang tao. Ang balat ay makinis at maputla, parang wax. Walang mata, walang ilong. Pero may bibig. Isang malaking bibig na nakanganga sa isang tahimik na sigaw. At sa tabi nito may isa pang figura. Nakasuot ito ng uniforme ng guard. Uniform ni Berto. Nakatayo ito pero mali ang postura. Ang mga braso ay masyadong mahaba, halos sumayad sa lupa. Ang leeg parang pilipit. At nang muling kumidlat, nakita ko ang mukha nito. Isang karikatura. Isang masamang biro. Ang mukha ni Berto ay naroon, pero mali. Ang mga mata, masyadong malaki at walang buhay. Ang ngiti, nakainat mula tenga hanggang tenga, puno ng mga ngipin na hindi dapat naroroon. Isang ngiti na puno ng kabaliwan. Ito ang tumatawag sa pangalan ko. Napaatras ako mula sa butas, napasandal sa pader, nanginginig at hindi makahinga. Ang nakita ko ay hindi multo. Hindi sila kaluluwa. Sila ay mga bagay. Mga bagay na nagpapanggap na tao. Mga manggagaya. At ngayon, ginaya na nila si Berto. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi mo sila dapat tingnan, hindi dahil sa matatakot ka. Hindi mo sila dapat tingnan dahil kapag nakita mo sila, makikita ka rin nila. At kapag nakita ka na nila, kukunin ka nila. Gagamitin nila ang anyo mo. Gagamitin nila ang boses mo. At ngayon, alam na nila na nandito ako. Rico, alam naming nandyan ka, bulong ng boses ni Berto mula sa labas. Nakita ka namin. Nakita ka namin sa bintana. Ang maliit na butas. Ang bintana ko sa impyerno. Nagsimula silang kumatok. Dahan-dahan sa simula. Tsuk. 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 Tapos lumakas. Kalabog. 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 Parang gusto nilang gibain ang maliit na guardhouse. Papasukin mo kami, Rico, sabi ng boses ng isang babae, boses na narinig ko noong mga nakaraang gabi. Laro tayo, sabi naman ang boses ng isang bata, yung matinis na tawa na nakakakilabot. Niyakap ko ang mga tuhod ko at nagsimulang magdasal ng pabulong. Lahat ng dasal na alam ko, mula sa ama namin hanggang sa mga dasal na tinuro ng lola ko noong bata pa ako. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Ang boses ko nanginginig. Ang pagkalabog sa pinto ay biglang tumigil. Natahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan. Nag-angat ako ng tingin, umaasa na umalis na sila. Tapos, narinig ko ang isang tunog na mas nagpatakot sa akin kaysa sa mga kalabog. Isang kaluskos sa bubong. Nasa itaas sila. Gumagapang sila sa yero ng bubong. Naririnig ko ang tunog ng mga kuko na kumakaskas sa metal. Dahan-dahan. Maingat. Parang mga gagamba. Alam kong hindi magtatagal ang guardhouse na ito. Manipis lang ang plywood. Luma na ang yero. Kailangan kong makaalis. Kailangan kong mabuhay. Ang rule ni Mang Edgar hanggang alas 4. Tiningnan ko ang relo ko. Alas 2 pa lang ng madaling araw. 2 oras pa. 2 oras sa impyernong ito. Hindi ko kakayanin. Ang isip ko ay naghahanap ng paraan para makatakas. Ang main gate masyadong malayo. Mahuhuli nila ako bago pa ako makarating doon. Kailangan ko ng lugar na mas matibay. Isang lugar na hindi nila basta-basta mapapasok. Bigla naalala ko. Ang mausoleo ng mga De Villa. Isang malaking istruktura na gawa sa marmol at semento, hindi kalayuan sa pwesto ko. Parang maliit na simbahan. Mayroon itong malaki at mabigat na bakal na pinto. Kung makakarating lang ako doon. Ito na ang plano ko. Isang desperadong plano. Hintayin ko ang tamang pagkakataon. Isang sandali na akala nila ay sumuko na ako. At tatakbo ako. Tatakbo ako para sa buhay ko. Pinakiramdaman ko ang mga kaluskos sa bubong. Tila nag-ipon sila sa isang bahagi. Humina ako ng malalim. 1, 2, 3.
Binuksan ko ang pinto ng buong lakas at sumugod palabas. Ang nakita ko, hindi ko nagugustuhing makita ulit. Sa ilalim ng madilim na langit at walang tigil na ulan, naroon sila. Dose-dosenang mga anino. Ang ilan ay may anyong tao, pero baluktot at pilipit. Ang ilan, parang mga hayop na naglalakad sa dalawang paa. Ang iba ay hindi ko na kayang ilarawan. Mga figura ng bangungot. At lahat sila lumingon sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sementeryo. Tapos, isa sa kanila ang humiyaw. Isang tunog na hindi galing sa lalamunan ng tao. Isang tunog na parang pinagsamang hiyaw ng hayop at pag-scrape ng metal. At nagsimula silang tumakbo papunta sa akin. Tinakbo ko ang lahat ng kaya ko. Hindi ako lumingon pero naririnig ko sila sa likuran ko. Ang mga yapak nila sa basang lupa. Ang mga umbol at sitsit nila. Ang malamig na hangin na dala ng kanilang paglapit. Pakiramdam ko, isang dipa na lang ang layo nila. Nararamdaman ko na ang kanilang hininga sa batok ko. Ang mausoleo. Nakikita ko na. Ilang metro na lang. Mas binilisan ko pa ang takbo. Ang baga ko parang sasabog. Ang mga binti ko nangangalay na. Nakarating ako sa hagdanan ng mausoleo. Inakyat ko ito ng 2 baitang sa isang hakbang. Hinawakan ko ang malamig na bakal na hawakan ng pinto at hinila ito ng buong lakas. Bumukas ito ng may malakas na langit-ngit. Sumuot ako sa loob at agad na itinulak ang pinto para isara. Mabigat. Sobrang bigat. Habang itinutulak ko, nakita ko sa maliit na siwang ang pagdating nila. Isang kamay na may mga daliring abnormal ang haba ang sumubok na pumasok sa siwang. Sumigaw ako at ginamit ang lahat ng natitira kong lakas. Sa wakas, nagsara ang pinto ng may malakas na kalabog. Narinig ko ang tunog ng kamay na naipit at naputol. May trangka sa loob. Isang makapal na bakal. Agad ko itong isinara. Napasandal ako sa pinto, humihingal, umiiyak. Ligtas ako. Sa ngayon. Sa labas, nagsimula ang gulo. Ang mga kalabog sa bakal na pinto ay mas malakas kaysa sa mga narinig ko sa guardhouse. Paulit-ulit. Walang tigil. Naririnig ko ang mga hiyawan nila, mga salitang hindi ko maintindihan. Mga boses na puno ng galit at gutom. Naghanap ako ng pinakasulok ng madilim na mausoleo at doon ako umupo, niyakap ang aking mga tuhod. Sa loob, amoy luma at alikabok. Tanging ang liwanag lang ng kidlat na tumatagos sa mga stained glass na bintana ang nagbibigay ng kaunting ilaw. Sa bawat pagkidlat, nakikita ko ang mga anino ng mga sarkopago sa paligid ko. Mga batong higaan ng mga matagal nang pumanaw. Dito ako nagpalipas ng mga sumunod na oras. Nakikinig sa impyerno sa labas ng pinto. Sinubukan nilang gayahin ulit ang mga boses. Boses ni Berto. Boses ni Mang Edgar. Boses ng nanay at tatay ko. Anak, papasukin mo kami. Nandito kami para sunduin ka. Hindi ko sila pinansin. Tinakpan ko ang aking mga tainga at pumikit ng mariin. Nagdasal ako na sana bumilis ang oras. Na sana dumating na ang 4:00. At dumating na ito. Parang isang switch na pinatay, biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang mga kalabog. Nawala ang mga boses. Nawala ang mga hiyawan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang humihinang patak ng ulan at ang sarili kong tibok ng puso. Nag-antay pa ako ng 1 oras. Siguro 2 oras pa. Hindi ako sigurado. Hanggang sa marinig ko ang unang huni ng mga ibon. Hanggang sa makita ko ang unang sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana, nagbibigay kulay sa alikabok sa hangin. Umaga na. Nanginginig akong tumayo at dahan-dahang binuksan ang trangka. Itinulak ko ang mabigat na pinto. Ang sariwang hangin ng umaga ay sumalubong sa akin. Ang sementeryo ay tahimik na ulit. Payapa. Parang walang nangyari. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero alam kong totoo ito. Naglakad ako pabalik sa guard post ni Berto. Sa labas nito, sa basang lupa, nakita ko ang kanyang radyo, basag. At sa tabi nito, ang kanyang uniforme. Maayos na nakatupi. Sa ibabaw nito, ang kanyang wallet at mga susi. At sa tabi ng uniforme, ang kanyang peres ng botas, nakatayo ng tuwid. Parang hinubad lang niya ito at umalis. Pero alam ko, walang laman. Walang naiwan kay Berto. Kinuha na nila siya.
Hindi na ako pumasok sa sarili kong guardhouse. Hindi ko na gustong makita pa ito. Naglakad ako palabas ng sementeryo, diretso sa main gate kung saan naghihintay na si Mang Edgar. Pagkakita niya sa akin, wala siyang sinabing kahit ano. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Ang putik sa damit ko, ang gulo ng buhok ko, ang sindak sa mga mata ko na hindi na mawawala. Tumango lang siya ng marahan. Isang tango na puno ng pag-unawa at awa. Umuwi ka na, Rico, sabi niya. Yun lang. Hindi na ako bumalik. Kinuha ko ang huling sahod ko nang hindi na nagpapakita pa. Umalis ako sa apartment ko sa Maynila at umuwi sa probinsya. Pero kahit gaano kalayo ang tinakbo ko, daladala ko pa rin ang laloma. Daladala ko ang gabi na yon. Hanggang ngayon, natutulog ako ng may ilaw. Hindi ko kayang pumasok sa isang madilim na kwarto. Sa tuwing may naririnig akong kaluskos sa gabi, bumabalik ang lahat. Ang mga boses. Ang mga anino. Ang mukha na nakita ko sa liwanag ng kidlat. Minsan, kapag naglalakad ako sa mataong lugar, sa isang mall o sa palengke, napapahinto ako. May makikita akong isang tao sa di kalayuan. Isang estranghero. Pero mapapansin ko ang ngiti niya. Medyo mali. Masyadong malapad. O ang paraan ng paglakad niya, medyo pilipit. At sa mga sandaling iyon, naninikip ang dibdib ko. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka hindi lang sila nasa laloma. Natatakot ako na baka hinahanap pa rin nila ako. Ang isa na nakakita sa kanila. Ang isa na nakatakas. May isang patakaran lang naman. Isang simple at napakadaling sundin na patakaran. Huwag titingin. Pero tumingin ako. At ngayon, habang buhay, pakiramdam ko, may nakatingin din pabalik sa akin mula sa dilim, naghihintay.